Mary Gaba, sinampahan ng reklamo o kaso si Pangulong Marcos Jr. sa United Nations. Marcos Ngagba admin inakusahan sa United Nations na ginagamit ang ICC laban kay FPRRD. Isang exclusive written submission ang inihain sa United Nations Human Rights Council kung saan diretsahang inakusahan ang administrasyon ni Ngagba Jr. na ginagamit umano ang ICC bilang sandata sa political warfare laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at sa posisyon bago ang 2020 election. Nakasaad sa dokumento ang umano'y 20 million impeachment bribery. 20 million peso impeachment bribery, ghost flood control project, pagkawala umano ng bilyong pundo, pagbebenta raw ng gold reserves ng bansa, at paggamit umano sa ICC para durugin ang political rival. Hiniling din sa UN Human Rights Council na imbestigahan ang umano'y arbitrary detention ni PRRD at ang posibleng paglabag sa Rome Statute at international law. Siniskin din ng dokumento ang Pulburon War death figures at sinabing hindi umano sapat ang forensic at judicial verification sa mga numerong ginamit laban kay PRRD. Ito yung comprehensive resolution regarding the arbitrary detention of former Philippine President Rodrigo Roa Duterte, instrumentalization of the ICC in domestic political warfare, and violations of Rome Statute. Ito, written statement submitted by, ito yung nagreklamo, International Career Support Association, a non-governmental organization to special consultative status. Wow! Hindi ito mga Pilipino, ha? International Support Organization na napansin nila, nag-gather sila ng mga ebidensya laban sa Marcos Jr. administration at inihain sa United Nations Human Rights Council. So, to me, this is a good move. So, magpasalamat tayo sa mga foreign observers na alam nila kung ano ang tunay na pangyayari. Kasi, ang alam ng iba na talaga ang ating Tatay Digong, kung ano-ano na lang binibintag, masasama. Salamat sa mga Pilipino, katulad ko, katulad ninyo, na naniniwala ng ating Tatay Digong is he did his best nung presidente siya para pangalagaan ang kapayapaan sa bansa sa pamamagitan ng kanyang war on Pulburon. Yes, kung may mga nabiktima, hindi naman niya inotos na mag-educate ang mga kapulisan. May mga pulis na iskalawag. Sige, napaparusasan siya. Bakit idadamay si Tatay Digong na wala naman siyang state policy na basta-basta na lang gagawa ng mga labag sa batas? He was a prosecutor. Abogado siya. Alam niya kung anong ginagawa niya. Ako, personal opinion ko lang din ito. Political persecution itong ginagawa nila kay Tatay Digong sa mga Duterte. Yung article ni Mr. Rigoberto Tiglao, agree ako doon, sinasabi niya na ang grand strategy ng Marcos Jr. administration is pabagsakin ang mga Duterte. Ginamit ang ICC para ikulong si Tatay Digong, para ang purpose nila is para unti-unting ma-break ang mga supporters. Mawalan siya ng influence at makalimutan na ng taong bayan. But they were totally wrong, itong administration nito. Lalong nasimento ang pagmamahal ng mga DDS. Lalong dumami ang DDS. Kaya it was a political mistake.
hinukay nila ang kanilang libingan sa politika. Lalong lumakas si VP Sara nang dahil sa ginawa nila kay Tatay Digong. Kaya tingnan nyo ngayon. Oh, sino ang malakas na kandidato na pwedeng tatalo kay VP Sara ngayon? Administrasyon, sino ang kandidato nila? Halos wala. Except lang napapabalita, John Dick Rimulya, kaya lang napakababa naman ang ratings niya sa mga survey. Yung, kung sino pa yung malakas na kalaban ni VP Sara, example, dating VP Leni Robredo, si Senator Ramen Tulfo, talagang malalakas yun. Eh sila pa yung umatras. Anong ibig sabihin nun? Ako, ang tingin ko nun, that's God's intervention. God touched the hearts of Lenny and Rocky. Huwag mo na kayong lumaban na. Ipaubayan niyo muna kay Sara. Kasi this is now the time for her. Yan, parang ganon. Diba dapat sa 2022, magpre-presidente na si Mayor Inday Sara? Kailan? Destiny, hindi pa niya panahon. Ito, 2028, panahon niya na. Tingnan niyo, despite sa kaliwat kanan ng mga problema ang ibinabato sa kanya, okay lang siya. Yung mukha niya, napaka-aliwalas pa rin ang doon mo makikita ang strength in times of adversity. Yan ang tunay na leader. Is stability under pressure. Kaya by 2028, napakalakas na presidente ang ating VP Inday Sara.